May anak po ako sa pagkadalaga at dahil kinakailangan kong magtrabaho, kaya naiwan ko sa poder ng tatay ko yung bata. Ang problema po ay abandoned ng ina ang nakalagay sa birth certificate. Naku po, may kaso po ba sila? Pag ganon, regular po ang pagpapadala ko para sa need ng anak ko. Nako, paano na ito, Attorney Christian? Anong sagot natin dito kay Henny? Thank you po. Sa dito po, ang pinapatungkulan niya ay yung misdeclaration sa birth certificate na abandoned by mother, no? Yung pinakapuntong yon, yung mere act na dineklara siyang abandoned, meron po sa revised penal code natin yung article 347, yung simulation of birth and concealment of legitimate child, no? Pero kinalulungkot po natin, patungkol dun sa misdeclaration po na yon, hindi po pasok yung kaso na simulation of birth or concealment of a legitimate child. Kasi po, meron principle sa law na there is no crime if there is no law punishing it. So, para po sana ma-swak dun sa concealment ng child, kailangan po kasi legitimate child. Sinabi po nung ating sender na ano siya, anak sa pagkadalaga, so hindi po legitimate child yon malamang lalabas. Kaya hindi po pasok doon. Pero kung sakaling naging legitimate child at ang purpose nung misdeclaration na abandoned by mother ay to create false civil status o di kaya ay to cause loss ng trace of filiation o filiation, ibig po sabihin yung patunay ng kaugnayan or kung magkaano-ano, pasok po sa Article 347. Ngayon, ang next remedy po siguro, meron po tayong BAUC, no? Yung Republic Act 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Meron doon psychological abuse. Marahil pwedeng ipasok dito, no? Kasi kung merong controlling or restricting of women's or her child's movement or conduct, or threatening to or actually depriving the woman or her child of custody or access to family, yung psychological abuse po na punishable offense galing sa BAUC law ay maaaring isampa ng ating sender. Maidagdag ko po, siguro dahil na-misdeclare na abandoned niya yung child, dahil illegitimate yung child ngayon, to improve yung status ng child, marahil po maisasuggest natin na i-legitimize niya na lang yung child, ampunin niya, no? Para yung status ng child ay legitimate insofar as the concerned. Ayun. Sa pag-aampon, Attorney Villar, ano po yung mga proseso na gagawin at medyo masalimuot ba ito kapag ganitong medyo lumalaki na yung bata at nasa poder ng magulang niya? Tapos aampunin niya pa? Opo. Didiretso lang po siya sa DSWD kung domestic adoption po ang magiging proseso. Pero dahil sinasabi na parang lumalabas yata na nasa abroad nagpapadala ng pera. Tama po ba yan? Tama ba sabi ng sender? Nagpapadala siya ng pera. Hindi ko natin alam kung nasa abroad. No? Kung nasa abroad siya, sa pinakamalapit na consulate po or embassy ng Pilipinas, pwede siyang mag-asikaso ng papeles para mabilis po ito na maproseso. Hindi naman po kinakailangang judicial. Apo. Okay. Attorney Villar, Miss Jackie, Brother Bear, with your permission, tanong ko lang, sino naglagay doon sa birth certificate na ng abandoned? Abandoned by parents or mother. Sino naglagay doon? Considering na naiwan naman doon sa tatay niya, parang lumalabas na galit yung tatay dahil nagdeklara ng inabandon ng magulang. Paano po ito? Is she liable dito sa batas kung sakasakali, attorney? Baka iyan ang isa sa mga kinakatakutan niya. Masasampahan ba siya dito ng kaso kung sakasakali po? Parang hindi, sa akin, ina-assume ko na parang hindi maayos yung relationship doon tatay at saka yung anak niya na nag-abandon allegedly doon sa kanyang anak pero nagpapadala naman siya, attorney. Opo. Siguro po civil case papasok, Miss Annie. Kasi contrary to morals and public policy na pagkaita mo parang out of nowhere i-declare mo na inabandon na yung anak ng nanay, subalit hindi yun ang katotohanan. Pero po
sa criminal law natin, hindi po sumot dun sa Article 347 na pinakamalapit. Kasi po ang elements of the crime nun, isa ay legitimate child, dapat yung bata. Na ang intention ay pagkaitan siya nung filiation or karapatan niya doon sa nanay or tatay or yung mga yung sa ano po reciprocal rights nila no. Yun po nagkulang ng element na legitimate child sana yung bata. So yung sa criminally po speaking, wala pong liability. Pero civil po absolutely may liability po ito.